Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Rapi Jan, shoutout kay Juancho Arnaldo, shoutout kay Raimundo Dayundon, at shoutout kay Goshen PH. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Kabilang panig, lumang temple ng mga demonyo. Habang si General Senki ay maingat na naglalakad sa loob ng lumang temple ng mga demonyo. Sila Dax ay maingat na nagtatago para hindi sila makita ng isang general mula sa Evil Palace. Kapatid Chester, wala akong maisip na paraan para tayo ay makalabas dito. Ang tatlong general mula sa lahing demonyo ay nagbabantay sa labas. Mahinang bulong ni Dax kay Chester. Kahit ako kapatid Dax, hindi ko alam kung ano ang gagawin, ngunit baka may ibang daan naman dito palabas. Halika magdahan-dahan ka at tayo ay maglakad, at umiwas tayo sa madadaanan ng isang general na. Pumasok dito sa lumang temple. Habang naglakad-lakad si General Senki, nakita niya na para may ibang nangyari dito. Si General Senki ay nakarating kung saan sila Dax at Chester ay muntikan na malinlang ng babaeng ahas. Napansin ni General Senki na may mga bakas na dugo sa sahig, ngunit ang kulay dugo ay green. Kaninong dugo ang nandito at ito ay sariwa pa? Mukhang tama nga ang aking hinala. Dugo to ng isang hayop, hindi nga ako nagkamali, may mga mababangis na hayop ang nanirahan sa lumang temple na ito. Hindi agad naisip ni General Senki na kung bakit may dugo sa lugar na iyon. Dahil si General Senki ay may kaba sa kanyang mga puso. Kung hindi ako nagkakamali, ang dugo na ito ay nagmula sa ahas. At sa dami ng dugo na nandito, ito ay malaking ahas. Kailangan ko mag-ingat ng husto, bulong ni General Senki sa kanyang sarili. Nagpatuloy sa paglalakad si General Senki. At laking gulat niya na makita ang isang ulo ng ahas na napakalaki. Ang ahas na ito ay sobrang laki, kahit 30 bilang ng mga sundalong demonyo ay kaya nitong kainin ng sabay-sabay. Ngunit sino ang pumaslan sa malaking ahas na ito, sino ang may gawa nito? Nag-isip saglit si General Senki at biglang pumasok sa kanyang isip. Tama nga din ang hinala ko, nandito sa loob ang dalawang takas na iyon. Sila ang may gawa nito sa malaking ahas, hindi rin talaga basta-basta ang spiritual na lakas ng dalawang iyon. Ngunit kung gumamit sila ng spiritual na lakas, mararamdaman namin ito, dahil sa aming pagpapatrolya hindi naman ganon kalayo ang lugar na ito. Matatalino talaga ang mga taong iyon. Ngumiti si General Senki, kapag nahuli ko ang dalawang takas na iyon. Ang aking karangalan sa Evil Palace ay sigurado tataas, at lalo pa akong makikilala sa lahi ng mga demonyo. At ang General Cassandra na iyon na akala mo kung sino mataas, ay akin ang mapapantayan. Mabilis na kumilos si General Senki para hanapin sila Dax at Chester. Makalipas, 1 oras na ang lumipas, halos malibot na ni General Senki ang kalahati ng lumang temple. Dahil sa tinataglay nitong bilis. Oo, ang 4 na general ay may tinataglay na bilis ng dahil sa kanilang spiritual, at ito ang unang nilang pinalakas ang pagiging mabilis, upang sa kanilang pagpapatrolya ay madali itong makaikot sa iilang lugar. Kabilang banda, si Chester at Dax ay maingat na naglakad papalayo. Habang sila ay naglalakad, naramdaman ng dalawa ang spiritual na lakas ni General Senki at laking gulat nila. Paano nangyari iyon? Bakit ang spiritual na lakas ng isang general na iyon ay ating nararamdaman? Nasa malapit lang siya, mag-ingat ka kapatid Dax, sabi ni Chester sa mahinang boses. Oo, si General Senki ay gumamit ng bilis upang malaibot niya ang halos kalahati ng lumang temple sa ilang minuto lang. Nagsalita si Dax, halos kanina pa tayo naglalakad papalayo, sa direksyon ng isang general na iyon. Pero ang kanyang spiritual na lakas ay parang nasa malapit lang siya.
Kapatid Chester, may plano ka na bang naisip? Mahinang sabi ni Dax kay Chester. Kapatid Dax, paumanhin, wala. Pero akong naiisip na paraan, isa lang ang nasa isip ko, kailangan natin maghanda, kung makita tayo ng general na iyon ay dapat natin itong labanan, kaysa mamatay tayo dito sa loob ng hindi lumalaban. Sabi ni Chester kay Dax. Oo, si Chester ay maingat sa kanyang mga desisyon at hindi basta-basta ito, nagtatangka lumaban. Ngunit ngayon sila ay parabang natrap na sa loob ng lumang temple, kaya ang puso ni Chester ay nais niya ilabas ang tunay nilang spiritual na lakas para labanan ang isang general mula sa Evil Palace. Hindi na pumasok sa isip ni Chester na ang tatlong general na nasa labas ay maaari silang maramdaman nito kapag gumamit sila ng spiritual na lakas. Habang naghahanda ang dalawa sa pwedeng mangyari, may naisip si Chester bigla. Ang malaking ahas na aming nakasagupa ay nagtatago sa hanyo ng tao. Paano niya ito nagawa? Ito bang bilog na bagay na lumabas sa ahas na iyon ang may dahilan? Oo, nang mapatay ni Chester ang babaeng ahas, bigla itong naglabas ng isang bilog na bagay na galing sa kanyang katawan. Agad itong pinulot ni Chester bago sila umalis sa lugar na iyon. At tama din si Chester, ang bagay na bilog na kanyang napulot ay isang bagay na mapaglinlang. Paano ito gamitin? Bulong sa isip ni Chester. Kung nasa loob ng katawan ng babaeng ahas ito, maari kayang nilunok niya ang bagay na ito. Naisubukan ni Chester ang bagay na kanyang napulot galing sa katawan ng ahas na iyon. Kapatid Dax, may naisip ako paraan, ngunit hindi ko alam kung ito ay gagana. Mabilis na sumagot si Dax kay Chester. Ano yun, kapatid Chester? Noong napatay ko ang malaking ahas, may napulot akong bilog na bagay na lumabas sa kanyang katawan. Naalala mo ba bago natin napatay ang malaking ahas? Ito ay parang isang tao na nagpapanggap. Kaya siguro niya nagagawa yon dahil sa bagay na ito. Nilabas ni Chester ang bilog na bagay na kanyang nakwa at pinakita ito kay Dax. Parang walang buhay ang bagay na iyan, kapatid Chester. Nakakasiguro ka ba na yan ang ginamit ng malaking ahas na iyon para magbago ng anyo? Mahinang sumagot si Chester kay Dax. Brother Dax, hindi ako sigurado pero maaari natin subukan. Paano, kapatid Chester, ano ang dapat natin gawin para lumabas ang tinataglay niyang pangbihirang kasanayan? Sa aking pag-iisip, kailangan itong lunukan. Nang marinig ito ni Dax, ito ay nagulat. Anong sabi mo, kapatid Dax? Kailangan ito lunukan. Oo, sa isip ni Dax ito ay sobrang kadiri, dahil ang bagay na ito ay galing sa loob ng katawan ng malaking ahas. Mabilis na nagsalita si Dax, sigurado ka bang lulunukin mo yan, kapatid Chester? Tanong ni Dax. Kumamo ng ulo si Chester at sinabi. Hindi, kapatid Dax. Hindi ako ang lulunok dito, ikaw. Oo, ang balak ni Chester, si Dax ang lumunok sa bagay na iyon, para kung ano mangyari ay handa siyang bumakap kay Dax. At makakapag-isip pa si Chester ng ayos abang nililinlang ni Dax ang isang general na iyon. Nang narinig ito ni Dax, ang kanyang muka ay halos hindi may pinta. Nagbibiro ka ba, kapatid Chester? Ako ang lulunok ng bagay na iyan. Bakit ako? Mabilis na nagpaliwanag si Chester kay Dax para ito ay makumbinsi na ito ay lunukan niya. Kapatid Dax, kung ikaw ang gagawa na lunukan ang bagay na tulad nito, maaari pa ako makapag-isip ng pwede natin gawin sa general na iyon. Nais ko sanang linlangan mo ang general na iyon at mag-anyong babae ka. Kailangan mo maakit ang general na iyon, at habang abala siya sa'yo, ako ay maingat na lulusab sa kanya para ito ay patayin, mahinang sabi ni Chester kay Dax. Agad napaisip si Dax sa kanyang mga narinig na paliwanag mula kay Chester. At medyo nag-aalangan pa ito, pero ito din ay sumang-ayon. Kung ito lang ang pwedeng paraan para matalo natin ng maingat ang general na iyon, sige, kapatid Chester, payag na ako. Iniabot ni Chester ang bagay na ito kay Dax at sinabi, sana ito ay gumana. At sana ang bagay na ito ay mapapakinabangan natin ngayon. Dahan-dahan nilunok ni Dax ang bagay at sa kanyang paglunok walang naging pagbabago sa kanyang itsura. Kapatid Chester, wala naman nangyari sa aking katawan. Hindi naman ito nagbago. Nagulat din si Chester, at nag-isip. Parang may mali. Saglit na nag-isip si Chester at ito ay nagsalita. Kapatid Dax, isipin mo na ikaw ay isang babae. Mag-isip ka ng isang itsura ng isang babae. Sige, kapatid Chester. Si Dax ay nag-isip ng isang figure at bigla itong nagbago ang kanyang itsura.
Oo, naging babae si Dax, ngunit nang makita siya ni Chester ay agad itong namangha dahil gumana nga ang bagay na nakuha niya galing sa katawan ng malaking ahas. Oo, si Chester ay isang matalino, at sa kanyang kakayahan, agad-agad itong nakakaisip ng paraan. At habang pinagmamasdan ni Chester ang itsura ni Dax, agad itong napatawa ng mahina. Ha, anong itsura yan, kapatid Dax? Sa ganyan itsura hindi mo maakit ang general na iyon. Mag-isip ka pa ng iba. Bakit ang iyong katawan ay sa tao at iyong muka ay sa isang ahas? Oo, pumasok sa isip ni Dax ang babaeng ahas na kanilang natagpuan at ito ay lumabas sa kanyang itsura. Biglang napakamot ng ulo si Dax at nag-isip ulit. Biglang pumasok sa isip ni Dax ang itsura ni Debra. Si Debra ay isa sa mga babae ni Daryl na may tinataglay na kagandahan. Nagbago ang anyo ni Dax at ito ay naging itsura ni Debra. Laking gulat ni Chester nang makita si Dax na naging si Debra. Ang galing ng bagay na ito, si Brother Dax ay naging itsura ni kapatid Debra. Ang ganda ni kapatid Dax, nakangiti si Chester at sinabi, "Sa iyong itsura kapatid Dax ay sigurado maaakit mo ang general na iyon. Isa lang ang gagawin mo kapatid Dax. Kailangan mo lang maakit ng husto ang general na iyon at para siya maging abala sa iyo," sabi ni Chester kay Dax. "Oo kapatid Chester, gagawin ko lahat para maakit ko ang demonyo general na iyon." Nang nagsalita si Dax, narinig ni Chester ang kanyang boses. Ang boses ni Dax ay naging boses babae din. Laking saya ni Chester sa mga oras na ito. Dahil ang kanilang plano ay maaaring matagumpay na may sigawa. "Magaling kapatid Dax. Tayo nang maghanda. Bumalik tayo kung saan natin nakita ang isang lugar dito na umuulan." Naisip ni Chester na ang lugar na ito ay masyadong mahiwaga. Nais ni Chester na doon nila gawin ang kanilang plano para kay General Senki. Dahil sa kanyang isip kapag napasok nila ang general na iyon doon ay may panganib na nag-aabang dito. Kabilang panig, Elf Palace. Sila Yui at Lin ay masayang naglalakad habang nagkukwentuhan. Habang sa kubo ni Daryl. Si Daryl ay tahimik na nag-iisip sa isang bagay na nasa harapan niya. Oo, si Daryl ay agad pumasok sa kanyang kubo sa pag-alis ni Lin. At agad niyang kinuha ang halaman na binigay sa kanya ni Master Ken. Ito ang halaman na Mighty Do. Habang nasa harap ni Daryl ang halaman na ito, biglang pumasok sa isip ni Daryl ang lugar nila Zoran. Si Zoran at ang ibang pamilya Caster ay mahilig sa mga bulaklak at halaman. Naisip niya ang mga bagay na ituro ni Zoran sa kanya tungkol sa pagbuhay ng mga halaman, habang nandoon siya sa pamilya nila Zoran. Naisip ni Daryl na ang halaman ay kailangan maarawan talaga, ngunit ang Mighty Do ay isang pambihirang halaman na hindi pwede basta-basta ilabas. Biglang pumasok sa isip ni Daryl. Ang araw ay nakakapagbigay init sa halaman. At bigla niyang nilabas ang Red Lotus sa kanyang kamay. Ang Red Lotus na ito ay isang kasanayan ni Daryl na tinataglay nito ay isang fireball. Isang malakas na spiritual na pumapalibot sa apoy nito. Nang nilapit ni Daryl ang Red Lotus sa Mighty Do, ito ay kanyang kinontrol sa mahinang apoy, na sapat lang ang init para ito ay makatulong sa isang halaman. Wala, pang isang minuto ang Mighty Do ay biglang nagbago ang anyo. Ang maliit na halaman ay biglang tumaas na parang isang pitchel ang taas. Laking gulat ni Daryl sa kanyang nakita. Nagagalak ang puso ni Daryl dahil sa kanyang naisip na paraan ang Mighty Do ay bigla-biglang nagbago ang hugis at para bang ito ay nagpakita ng buhay. Sa pagkamangha ni Daryl, ang Mighty Do ay dahan-dahan naglabas ng iilang bunga sa kanyang mga sanga. Halos maiyak si Daryl sa saya nang makita niya ang mga bagay na ito. "Magaling nagawa ko, nagawa ko. Nabigyan ko ng buhay ang halaman na ito, at ngayon ay nagbunga na siya. Sobrang saya ko." Sigaw ni Daryl. Nakita niya ang bunga ng Mighty Do na ito ay isang kulay green na makinang. Ito ba ang sinasabi ni Master Ken na isang elixir? Ang Mighty Do na ito ay isang elixir na may pangbihira. Ayon kay Master Ken, kapag ang elixir na ito na nagmula sa halaman ng Mighty Do, kung sino man ang makakakain nito, ay makakapagbigay ng immune sa anumang lason, at anumang spiritual na lakas na tinataglay ng isang nilalang. Oo, tama talaga ang pagkakaalam ni Daryl sa bunga ng Mighty Do. Magkakaroon ka ng immune sa lahat ng teknik at lason na pwedeng kaharipan. Ngunit hindi alam ni Daryl at hindi nasabi sa kanya ni Master Ken ang taglay nitong pangbihirang shield ay tumatagal lamang ng 30 minutes.
Tama ang bisa lang ng elixir mula sa halaman ng Mighty Do ay tumatagal lamang ng 30 minuto ang epekto nito sa katawan ng sino mang kumain nito. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!